Magandang araw po. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obit. At eto na po, ang pagpapatuloy ng kwento ng Ang Pangarap Kong Panabong. 19 na tagpo. Pakinggan natin. Bigla akong tiningnan sa aming lapag kung nalaglag nga ba ang pera. At tiningnan ko ang bawat gilid. Subalit, hindi ko talaga makita ang pera. Mga bungkos iyon ng salapi na pinaiwan sa akin ni Mang Lauro. At para yun sa lalaking tumulong sa amin nung nakaraang sabong. Hinalughog ko pang maigi ang tokador. Subalit, wala talaga. Bukod pa riyan, ay nasisigurado kong ako lamang ang nakakaalam kung saan ko inilagay. At natitiyak kong kahit mga kapatid ko ay hindi yun mahahanap. Subalit, bakit nawawala? At paano? Naghanap pa ako ng naghanap. Hindi biro ang ganun kalaking halaga. Nang maisip ko na, baka nalaglag sa aming silong. Sapagkat may mga siwang ang aming sahig. Dahil doon ay dali-dali akong pumanaog at titingnan ng aming silong. Nang bigla akong nakita ng mga kapatid ko habang sila'y naglalaro. Anong ginagawa mo riyan, kuya? Kuya nga, kuya. Anong hinahanap mo riyan? Gagamba ba? Tanong ng mga kapatid ko. Hindi. Meron kasing ipinatagong pera sa akin si Mang Lauro. Kaya lang nawawala yun sa pinagtaguan ko. Tugon ko. Wala, kuya. Asan na yun? Magkano ba yung nawawalang pera? 50 sentimo? Tanong ng mga ito. Pagkabanggit ko ng halaga, ay nagulat ang dalawa. At agad-agad ay tinulungan akong maghanap sa silong ng aming bahay. Doon ay muli kong naisip na imposible talagang sila ang makaalam. Bukod pa riyan, wala akong pinagsabihan nun ni isa sa aming pamilya. At ako lang talaga ang nakakalam ng pinagtaguan nun. Ngunit bukod dun, ay may itinabi pa akong 20 piso na katabi ng bungkos ng salaping yun. Subalit yun ay hindi nagalaw, hindi nawawala. Ang pera lamang na ipinatago sa akin ang hindi ko na mahanap pa. Hanggang sa maging sila tatay at sina nanay ay nalaman na rin. At maging sina lolo at lola. Lahat na kami ay naghahanap. Hanggang sa nakauwi na rin si Kuya Ando. Bakit? Anong ginagawa niyo ba? Tanong ni Kuya. Kuya Ando, may nawawalang pera. Binatago yun kay Kuya Estong Nawawala na. Tugon ng mga kapatid ko. Ano? Bakit? Ba't nawawala? Magkano ba yun? Tugon naman ni Kuya Ando. At pagkabanggit ng halaga ng pera, ay maging si Kuya Ando ay nagulat. At napahagilap na rin sa paligid. Hinalughog namin ang buong bahay
ang buong bakuran. Ngunit wala kaming makitang bakas ng pera. Hanggang sa nagsisigaw ang mga nakababata kong kapatid. Bigla kaming napatigil sapagkat sunod-sunod ang kanilang tawag. Kuya! Kuya! Tingnan mo! Kuya, tingnan mo! Sigaw nila. At nagmumula yun sa dulong bakuran sa may likod bahay. Dali-dali kaming napatakbo. Kasama sina Kuya Ando at si Tatay. Pagkadating namin, tumambad sa aming harapan ang mga pira-piraso na lamang na mga natitirang perang di papel ang siyang naiwan. At sa harapan nun ay ang isang inahing kambing na walang tigil sa pagnguya. Kuya, kinain natin ng kambing yung pera. Wala nang natira. Sambit ng mga kapatid ko. Bigla akong nanlungo. Napakalaking halaga ng pera yun. At ang lalong mas masaklap ay hindi ko yun pera. Pinatago lamang yun sa akin. At maaaring anumang oras ay kuhain na yun sa akin. Hindi ko malaman ngayon kung papaano ko mababayaran ang nawalang pera niyon. Bagsak ang aking balikat. Wala tayong magagawa. Kinain na pala ng kambing eh. Baka kung papayag ang may-ari ng pera niyan, di kambing na lamang ang ibabayad natin. Total, yung kambing naman ang kumain eh. Sambit pa ni Kuya Ando. Tama kuya, yung kambing na lamang ang ibayad natin. Dagdag pa ng mga kapatid ko. Dahil doon ay lalo akong nanlumo. Parang aabot na sa lupa ang nakasimangot kong nguso. Sa laki ng halaga nun, ay abot-abot ang aking panghihinayang. Nawala na lamang. Ninuya ng kambing. Hindi ko malaman kung anong aking gagawin. Naku, paano na yan kuya? Paano kung hanapin na yung pera sa'yo? Biglang sambit ng mga kapatid ko. Di yung kalabaw na lamang. At yung baka mo kuya, yung bagong bili mo. Idagdag mo yun sa kambing para pambayad. Sambit pa ng mga ito. Kaya nga kuya, yan na nga lang yung pambayad mo. Dagdag pa ng mga ito. Nang magsalita naman si Tatay. Hindi natin alam kung papayag nga ba ang may-ari ng pera na yan sapagkat sa laki ng halaga ng perang nakain, kahit ibigay natin ang lahat ng kambing natin, ay hindi yun sasapat. Malaki ang halaga ng pera na nawala. Sambit pa ni Tatay. Nang magsalita naman si Kuya Ando. Hindi ba? Yung perang yan napanalunan mo naman sa sabong. Di magsabong ka ulit. Sigurado ako. Kung dyan mo yan nakuha, makakakuha ka ulit. At sigurado ako mananalo ka ulit. Habang nararan si Bagsik, ilaban mo. Lamang ang iyong panalo. Sambit pa ni Kuya. Oo, tama Estong. Hindi ba nagtungo sina Anak Leto at Lauro kanina? At iniimbitahan ka pang muli sa isa pang sabong. Dagdag pa ni Tatay. Dahil doon muli akong napaisip. Hindi ko na sana nais pang magsabong. Iyon nga lamang. Ay mukhang wala akong ibang Iyon nga lamang. Ay mukhang wala akong ibang pagpipilian. Gagawin ko ito.
upang maipambayad sa nawalang pera. Sa isip-isip, tiningnan ko muna si Bagsik at inobserbahan kung maaari bang ilaban. At pinatingnan ko rin kay Lolo. Tingnan mo maigi, Estong, kung maayos ba ang lipad, kung wala bang iniinda. Tingnan mong maigi ang manok mo, sambit pa ni Lolo. Sa paningin ko, ay mukhang maayos naman. Kaya lamang, mukhang hindi para kay Lolo. Estong, mukhang kulang sa sigla ang manok mo, sambit pa ni Lolo. At saka muling binuhat at hinimas-himas si Bagsik. Wala namang matinding sugat. Maayos naman. Pero kulang sa kondisyon, sambit pa ni Lolo. Marami pang sinabi si Lolo pero sa madaling salita ay parang hindi pa handang ilaban si Bagsik. Kailan ba ang pinaplano mong laban? Tanong ni Lolo. Baka sa susunod na linggo ho. Tugon ko. Sige. Obserbahan mo muna. At pakainin mo nito. Sambit pa ni Lolo. At kung hindi magbago ang kilos, huwag mong ilalaban. Wala yan sa kondisyon. Sambit pa ni Lolo. Dahil doon ay lalong gumulo ang aking isipan. Sinunod ko naman si Lolo. Sumunod na araw, ay tila hindi nagbago ang kilos ni Bagsik. At parang tumamlay pa nga. Sinubukan ko pa itong ipasalpok sa ibang manok pero parang ayaw nang lumaban. Lalo akong nanlumo. Parang hindi talaga lalaban si Bagsik. Maging sa panabong ni Celso. Para pagpraktisan sana. Ngunit wala. Ilang araw pang lumipas, ay tila lalo pang tumamlay ang kilos ni Bagsik. Sinubukan ko muli ang sinasabi ni Lolo. Binawasan ko rin ang pakain. At yung sinabi lang ni Lolo ang ipakain. Umaasa na ako kahit papano ay manumbalik ang dating sigla ni Bagsik. Kinabukasan ay parang walang nangyari. Walang pagbabago. Lalo tuloy akong napaisip kung paano ko mababayaran yung perang nawala. Naiisip ko na kapag naningil sa akin ang lalaki, ay ibibigay ko na lamang ang lahat ng kambing namin. Kasama ang bagong bili na kalabaw at baka. Nang maya-maya pa'y kinausap ako ni tatay. Estong, eto nga pala. Sabay abot ng pera sa akin ni tatay. Tay, bakit ho? Tanong ko. Estong, yan yung naibigay mo sa akin pera. Yung balato mo. Ibabalik ko muna sa'yo. Baka makatulong sa'yo suliranin. Kahit pa paano makabayad ka. Sambit pa ni tatay na sinang-ayunan din naman ni nanay. Nang maya-maya pa, Kuya, eto, baka makatulong din sa'yo. Ibabalik ko na rin muna yung ibinalato mo sa akin. Kaya lang inabawasan ko yan ng piso. Bumili kasi kami ng bili ko eh. Sambit pa ng mga kapatid ko. Ginaya yun ng mga kapatid ko. At ibinalik sa akin ang mga naibigay kong balato. At maging si Kuya Ando. Eto Estong, salamat ah. Pero alam ko, mas kailangan mo ngayon ng perang pambayad. Mahirap na.
kung maningil bigla ang may-ari ng pera. Dagdag pa ni Kuya Ando. Ganon din sina lolo at lola. Ibinalik din sa akin ang ibinalato kong pera. Hiyang-hiya naman ako. Subalit wala akong magawa. At sa tingin ko, ay mukhang kulang pa rin ang mga ito kahit pagsama-samahin pa. Bagamat laking pasasalamat ko sa aking pamilya, ay problemado pa rin ako. Hindi ko rin naman magawang ilaban pa si Bagsik sapagkat mukhang wala ito sa kondisyon. Halos hindi na ako makatulog sa gabi. Kakaisip sa aking pagkakautang. Kinabukasan, at dahil hindi ako makatulog, ay madilim pa ang paligid, ay bumangon agad ako. Nang marinig ko ang pagtilaok ng isang manok, na nasisiguro ko ay mula kay Bagsik. Kungkit agad ko itong tiningnan. Pagkatingin ko, ay muling tumilaok si Bagsik. At mukhang naging mas aktibo ito kumpara kahapon. Pero baka dahil nagugutom lamang o kaya bagong gising lamang. Kungkit, pinagmasdan ko lamang maigi ang kilos ni Bagsik. At parang nagbago nga ang kanyang kilos. Naging mas maliksi si Bagsik kumpara nung mga nakaraang araw. Kaagad ko itong sinabi kay Lolo. Sinabihan ako ni Lolo na magandang bagay yun. Subalit mas kinakailangan kong obserbahan pang maigi ang magiging kilos ni Bagsik. Kinabukasan, ay tila mas naging aktibo pang lalo si Bagsik. Kaagad kong tinawag si Celso upang magdala ng isa pang panabong. Pagkadating ni Celso, habang bitbit pa lamang niya ang isang panabong, ay tila ganadong-ganado na si Bagsik. Gumigiri-giri pa ito. Mukhang handa na ngang lumaban si Bagsik. Nung nakaraang araw, mukha itong matamlay. Subalit ngayon, tumutuka-tuka pa at parang gustong-gusto ng lumaban. Biglang nanumbalik ang sigla. Agad ko itong muling sinabi kay Lolo. Mukhang nanumbalik ng sigla ng manok mo. Pero, nasa sa iyo yan. Nais mong ipahinga. Pero tingin ko, maaari mo na rin ilaban si Bagsik. Sambit pa ni Lolo. Kungket nung hapon din niyon, ay nagtungo na ako kina Mang Lauro. Oh, magandang hapon, Estong. Anong maipaglilingkod ko sa'yo? Bungad sa akin ni Mang Lauro. Mang Lauro, nais ko lamang ho sanang ipaalam sa inyo na yung perang ipinatago nyo sa akin ay nawala ho. Sambit ko. Ano ka mo? Gulat na tugon ni Mang Lauro. Biglang napakamot sa kanyang bunbunan si Mang Lauro. Oo, Mang Lauro. Nung hinahanap ho namin, tinatagpuan ho namin. Ngunit, pira-piraso na lamang ang natitira. Kinain ho ng kambing. Sambit ko. Nak, malaking halaga pa naman yan, iyo. Sambit pa ni Mang Lauro. At biglang napayo ko. Iyon nga ho, Mang Lauro. Ang totoo ayaw ko na ho sanang magsabong. Kaya lamang ho dahil ho sa nawawalang pera. At para mabayaran ang nawalang pera, ipapayag ho ako. Tinatanggap ko po ang alok ninyo sa sabungan sa darating na linggo. Sambit ko na lamang habang bagyang nakatungo. Ganun ba, Estong? Pero,
tama ka. Tanging yun na lamang ang ating magagawa upang mabayaran ang halaga na yun. Malaki yun. At baka singilin sa atin ng lalaki. Tugon na lamang ni Mang Lauro. Pero huwag kang mag-alala. Mababayaran yan. Ilaban mo ang panabong mo. Sigurado ako. Panalo tayo at mababayaran yan. Dagdag pa ni Mang Lauro. Pero teka. Sigurado ka na ba dyan sa sinasabi mo, Esto? Tuloy na tuloy ba tayo bukas? Tanong pa ni Mang Lauro. Opo, Mang Lauro. Tugon ko. Mabuti naman. Pero Estong, huwag kang mag-alala. Lalo na sa pamusta. Ako na ang bahala dun. Pag-uulit pa ni Mang Lauro. Matapos mag-usap ay umuwi na ako. Subalit bago ako makarating, ay sinalubong ako ni Celso. Estong, butit nakita kita. Bungad ng pinsan ko. Bakit, Celso? Tanong ko. Nabalitaan ko na tutungo kayo sa sabungan bukas. Sama ako ha. Para bukas, sambit pa nito. Yun namang ba? Sige, sumama ka. Tugon ko. Nang magsalita ulit si Celso. Kaya nga lamang Estong hindi lamang akong sasama. Ang iba pa nating pinsan. Dagdag pa ni Celso. Wala namang problema yun. Mas maigi nga yun. Tugon ko. Nang magsalita mo rin si Celso. Pero Estong, bukod dun, ay may dala akong mga salapi. Babakas din daw ang mga kababaryo natin. Tataya sa yung panabong para bukas. At marami-rami ito, Estong. Ipupusta ko to lahat para kay Bagsik. Sambit pa ni Celso. Natuwa ako sa aking narinig, subalit bigla din akong nakaramdam ng kaba sapagkat ganyan nakadami ang umaasa sa akin sa laban bukas. Pagka-uwi ko agad, ay pinuntahan ko si Bagsik upang siguraduhin para bukas. Muli ay tiningnan ko ito. Nananatili na maganda ang kalagayan. Ngunit bago pa ako makapasok sa bahay, ay si Kuya Ando naman, na nagpahayag din na sasama bukas. Kinabukasan, maaga pa lamang ay bumangon na ako. Sapagkat madilim pa lamang ang paligid, ay nangibabaw kaagad ang pagtilaok ni Bagsik. Magandang sinyalis sa isip-isip ko. Agad kong tinungo si Bagsik at kagaya ng aking inaasahan, ay tila handang-handa na ito sa isang laban. Galingan mo, Bagsik ha. Mapapalaban ka ngayong araw. Bulong ko pa. Nang maya-maya ay nagulat ako sapagkat ang dami pala ng sasama sa amin. Bukod kay Mang Lauro ay kasama din niya si Mang Anakleto. At bukod pa sa kanila, ay kasama ang mga pinsan ko. At hindi pa kasama dun sina Celso at Kuya Ando na nagsabing sasama rin. Bukod pa riyan, ay kasama din sina Aping, si Kadyo, at iba pa. Ang dami ng sasama sa akin. Humigit kumulang ay hindi bababa ng 10 katao. At halos lahat ay makikipamusta. Nakaramdam ako ng tuwa at lakas ng loob para sa araw na yun. Masaya ang pakiramdam para akong tutungo sa isang pistahan. Habang bit-bit ko si Bagsik, ay nilakad namin ang patungo sa kabilang baryo na pagdarausan ng sabong. Makalipas ang mahigit 1 oras na paglalakad, ay narating na namin ang baryo na yun. Kadalasan ay may ingay kaming magpipinsan kapag naglalakad. Nang biglang magsalita si Aping. Teka, parang pamilyar na sa akin ang lugar na ito. Sambit nito.
Ako naman ay nakikinig lamang sapagkat parang ito ang unang pagkakataon kong makakarating sa lugar nito. Na magsalita naman si Celso. Bakit, Aping? Ano bang meron? Tanong ni Celso. Tumingin lamang si Aping subalit hindi na neto sinagot pa si Celso. Patuloy lamang kami sa paglalakad. Nang ilang sandali pa, ay dumaan sa aming gilid ang isang lalaki. At sa halos lahat ng nakita ko, ay sa kanya lamang ako napatingin. Maya-maya pa'y nagpatuloy sa pagtatanong si Celso. Bakit? Ano bang meron dito, Aping? Nang magsalita naman si Aping. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po nating mga subscribers, sa lahat po ng ating mga listeners, mga silent listeners po, mga OFW listeners mula po sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming salamat po sa pagsuporta po sa ating channel. At kung hindi po kalabisan, baka pwede pong please don't skip ads po. Napakalaking bagay po sa atin. Napakalaking tulong po sa ating channel. At paki-like na rin po ang ating mga videos para po dagdag po sa algorithm po sa ating channel para lalo po nating mapalaganap ang ating channel. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Rosie de Mesa. Happy birthday po, ma'am. More birthdays to come, more blessings and good health. Ang birthday po ni Ma'am Rosie nung nakarang August 30 po. Pasensya na po, hindi po kayo nabati agad. Pero more birthdays to come, more blessings and good health, Ma'am Rosie. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Marlo Cornelio. Boss, shoutout po. Kay Boss Benji 1587. Boss, shoutout po. Shoutout din po sa Calivo at Rojas family ng Monique ng Picoan, Nueva Ecija. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Zach Vero Bores dyan po sa may Alabel, Sarangani Province. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Christian John Bores. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Elsa, ang asawa po ni Boss Jason Omadto. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Jarrell Faminiano dyan po sa may Corcuera, Romblon. Shoutout po sa inyo sa mga taga Corcuera, Romblon. Shoutout po. Nais ko lamang pong shoutout ang Salvador family, sina Donna Salvador, Andrea Von Salvador, Alita Salvador, at Ka Salvador. Mga silent listeners po natin dito sa Pundisyon Santa Cruz, Angat, Bulacan. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Randy Salvador. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Vilma Verano dyan po sa may Banawa, Cebu City. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Rowel Verano. Boss, shoutout po. Dagan salamat. Shoutout din po kay Boss Miguel Doris Kibel. Shoutout po. Kay Hads Briggs dyan po sa may Saudi Arabia. Boss, shoutout po. At sa family po ni Boss Aquila Misahon dyan po sa may Barangay Niogan, Padilla, Rizal. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Yolanda Ramirez dyan po sa may San Jose del Monte, Bulacan. Shoutout po sa inyo. At sa mga taga San Jose del Monte, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Jobert Lazartan. Boss, shoutout po. Kay Boss Igan Orgia mula po dyan sa may Tagkawayan, Quezon. Shoutout po. Sa mga taga Tagkawayan, shoutout po sa inyo. Sa mga taga Libutan, Mamasapano, Maguindanao, magandang araw po sa inyo. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Jainuddin Tahir Boto. Boss, shoutout po. Sa mga taga Maguindanao dyan, shoutout sa inyo. Shoutout din po kay Boss Julius Apara. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Ryan Pelaez dyan po sa may New Zealand. Maraming salamat po. Isa po sa mga silent listeners po natin. Shoutout po sa inyo.
Shoutout din po kay Boss Bernard Pineda. Boss, shoutout po. Shoutout din po sa mga taga Katmon Boys dyan po sa may Makati. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Rene Villaruel. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Ralph Dio Cariza. Boss, shoutout po. Shoutout din po sa mga taga Bago City, Negros Occidental. Shoutout po sa inyo dyan. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Good Vibes PH. Boss, shoutout po. Shoutout din po sa Malikboy family, Amaw family, Reyes family, at Rabano family dyan po sa may Pagbilao, Quezon. Shoutout po sa inyo dyan. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Ma'am Joy Reyes. Shoutout po sa inyo. Sa mga tagpagbilao, Quezon, shoutout po. Shoutout din po kay Jepoy, kay Jessa, at kay Fritz. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Ma'am Annabeth Apruebo. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Bulag na Anghel. Boss, shoutout po. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Jimmy Kua. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. At shoutout din po sa may Samahang Maralita, sa mga tagapakinig po dyan. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Boss Jesse Manresa at sa misis po ni Boss Jesse. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Ma'am Elizabeth Arnaiz. Shoutout po sa inyo, ma'am. Shoutout din po kay Boss Rex Hunters Adventure. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Janet Verga dyan po sa may Qatar. Ma'am, shoutout po. Maraming salamat po. Kay Boss Jun Tupas, boss, shoutout po. Kay Boss Eduardo Ducay, boss, shoutout po. Kay Boss Rick and Resty Alcantara, shoutout po sa inyo. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss June G. Alcantara, shoutout po. Kay Boss Romeo Alvarez, dyan po sa may San Jose del Monte, Bulacan. At sa mga taga San Jose del Monte, Bulacan, shoutout po. Ang My Kokoro team, shoutout po sa inyo. Shoutout po kay Boss Jeric, kay Boss Lawrence, kay Boss Javier, kay Ma'am Angie. Shoutout po sa inyo. Salamat po sa pagtulong. Maraming salamat po. Si Boss Malvin Esguera at si Boss Ronaldo Esguera, shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa Manhattan Hamburger and Restaurant, dyan po sa may Bucandalia, Imus, Cavite. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Si Boss Bulag na Anghel, boss, shoutout po sa iyo. Salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Ariando Tamor, kay Boss Christian Ed, at kay Boss Ferdinand Tamor, dyan po sa may Las Piñas. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Chris. Shoutout po. Shoutout din po sa King Solomon Game Farm, dyan po sa may Tawid, Maasin City, Southern Leyte. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Rosie de Mesa. Ma'am, shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Julie Ruel, kay Ma'am Raquel Punsalang, Ma'am Melania Ruel. Shoutout po sa inyo. Sa family niyo po, shoutout po. Boss Loreto Ihaan Jr., shoutout po. Sir Ron Pilapi, dyan po sa Kentucky, shoutout sa inyo. Boss Liay Estoque, shoutout. Boss Edison Velasco, shoutout. Boss Rodney TV, may time po kayo, bisita na po channel po ni Boss Rodney TV. Vlogs siya po sa mountain bike. Shoutout din po kay Boss Red Rosal. Nag-livestream po si Boss Red every Wednesdays, Fridays, and Sundays. May time po kayo, bisita na po sa channel niya. Boss Lady B 73 dyan po sa Texas, shoutout po. Boss Ed Uy, shoutout po. Boss Dimples Yumi, boss, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Ivy Standian, shoutout po. Boss Rochelle Abiliar, may time po kayo, bisita na po sa channel po. Rochelle Abiliar po. Ma'am Melanie Passion, shoutout. Ma'am Milagrosa Look, shoutout. Boss Nonoyski, shoutout sa iyo, boss. At yung BFF pala ni Ma'am Jane, si Boss Hershey, shoutout sa'yo. Boss Miles, shoutout po. Boss Lord Olivar, shoutout po. Boss Rexy Ann, shoutout po. Boss Jesse Joshua Castillo, shoutout po. Ma'am Maya Flores, shoutout po. Boss Queenie, shoutout po. Boss Alberto Liano, shoutout po. Ma'am Michelle Cedron, shoutout po. Ma'am Susan De Los Santos, shoutout po. Boss Ron and Ma'am Lenny Fish, shoutout po sa inyo.
Sir Reynaldo Silong, shoutout po. Ma'am Charlene Gumansing, shoutout po. Boss Psychic Scorpio, shoutout po. Ma'am Marianita FL, shoutout po. Boss James Channel, may time po kayo, bisita na po channel po ni Boss James. Ma'am Maribel Salcedo, shoutout po. Boss Vinci Maya, boss, shoutout po. Boss Leonardo Manalo, shoutout po. Boss Yumi Cotton TV, shoutout sa boss. May time po kayo, bisita na po sa channel, Yumi Cotton TV. Boss Yoreski Escalona, shoutout sa boss. Boss Jopay Bertuto, boss, shoutout sa iyo. Ate Peng, shoutout po. Ma'am Elaine Almera, shoutout po. Boss Supremo Proxky, dyan po sa Cavite, shoutout sa iyo, boss. Ang Bless na Baka, shoutout po. Ma'am Christian, dyan po sa Hamburg, shoutout po. Kaya, Sir Alex of Southern Mindanao Creepy Experience, shoutout sa iyo, sir. Boss Jimmy Pandong, shoutout po. Kay Tata Estong Nestor Bauyon, dyan po sa London, shoutout po. Ma'am Mary Asilar, shoutout po, dyan dito sa UK. Boss Edward Malilin, boss, shoutout po. Boss Raymond Glover, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Eliza Miguel, shoutout po. Shoutout po kay Boss Ricky Gonzalez, kay Boss Bobby, kay Ma'am Milagros Gonzalez, kay Sir Romeo, shoutout po sa inyo. Boss Sai 1986 Vlog, may time po kayo bisita ng channel, Sai 1986 Vlog. Boss Young's Life, shoutout. Boss Russell Ferreira, shoutout. Boss M. Slack, shoutout. Miss Jabel, shoutout po. Boss Choji D, shoutout. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Selena Rowato, shoutout po. Boss Francis Maula, shoutout po. Boss Stacy Vlog, dyan po sa Spain, shoutout po. Boss Mary Tales, may time po kayo bisita ng channel po ni Boss Mary Tales. Ma'am Mirna Buo, shoutout po. Boss Kamandag Pigeon TV, mahilig po sa kalapati, bisita po sa channel po ni Boss Kamandag Pigeon TV. Ganun po kay Boss Titan Love TV. Boss Diggy and George, mahilig po kayo sa bedtime stories, bisita lang po sa channel po nila. Boss Horseshoe TV, mga vlogs po nila sa Japan, bisita lang po sa channel. Boss J. Palo, shoutout. Boss Pedro Tampo, shoutout po. Ma'am Maria Lizel Barro, shoutout. Ma'am Aubrey Delgado, shoutout sa iyo, ma'am. Sa family po, sa husband niyo po. Boss Camilo Aroy, boss, shoutout sa iyo dyan, sa mga taga Southern Leyte. Kay Boss Jesse, ang Manuel at Horror Stories, may time po kayo bisita lang sa channel niya. Boss Nico, shoutout sa iyo, boss. Boss Ron Misa, shoutout po. Ma'am Erika Tijano, shoutout po. Boss Angie Tatifuco, shoutout po. Ma'am Ana Sato, shoutout po. Ma'am Eli Cono, shoutout po. Boss Freya Sur, shoutout sa iyo, boss. Boss Resi Madrid, shoutout po. Lutong Bahay ni Ming, shoutout po. Boss Wences 666, shoutout po. Boss John Reynald Zacati, boss, shoutout. Kay Ma'am Lea Velasquez, shoutout po. Kay Ma'am Shirley Carillo, shoutout po. Sa mga hindi po nabanggit, pasensya po, bawi po ako next time. So, naibigan po ninyo ang ating kwento. Pakihit lang po ang like button, pati din po subscribe. Pakiclick na rin po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga kwento. Kung may nais po kayong sabihin, pakiiwan lang po sa ating comment section. Maraming salamat.